Minsan, pagod ka na. Not tired from work, not tired from lack of sleep. Pagod ka na sa loob. You wake up already heavy. Naiinis ka ng walang rason. Hindi ka makatulog kahit pagod na pagod ka. You snap at the people you love. And you don't know why. At ang pinakamahirap, hindi mo alam kung saan ito nanggagaling. Hindi lang ikaw. According to the Department of Health, 1 in every 4 Filipinos is affected by a mental health condition. Ibig sabihin, sa bawat pamilya, sa mga departamento or ahensya ng gobyerno, private or business, or dito mismo sa komunidad, sa barangay, may isa. Students, parents, workers, elders. Lahat ng edad, lahat ng trabaho, and most of them, they never talk about it. Dahil hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman sa labas, pero nandoon siya sa loob. Kaya naman, naglagay ng batas ang ating pamahalaan, the Philippine Mental Health Act, Republic Act 11036. Sinasabi nito na ang mental health ay karapatan ng bawat Pilipino, not just in hospitals, not just in the city, kundi dito sa ating komunidad, sa ating barangay. Ang DOH Ginhawa Program ang nagpapatupad ng Mental Health Act RA 11036 sa mga komunidad. Sa ilalim ng batas, ang pagkalulong sa droga ay itinuturing na isang sakit na dapat gamutin, hindi lang isang krimen. Dahil dito, may karapatan ang bawat Pilipino sa libre at maayos na pagpapagamot. Ang ginhawa ang programang nagdadala ng mga training at gabay sa pagbabago ng direkta sa inyong barangay. Ibig sabihin, ang ginhawa program ang nagbibigay ng plano at aralin para gumaling at ang barangay ang nag-aalaga at naghahatid ng serbisyo sa mga residente. Nilikha ang batas, itinayo ang mga programa, but the law is only as powerful as the action behind it. At ang aksyon nagsisimula sa atin. And these things help. They are important. Pero minsan, kahit na nagagamot tayo, bumabalik pa rin. The heaviness comes back, the irritability, the sleeplessness. Bakit? Because most solutions address what we feel, but they don't always address where it's coming from. May kulang pa. At ang kulang na iyon, nasa loob ng ating katawan. Alam mo ba na ang bituka, ang ating second brain, dito galing ang serotonin o ang hormones na nagpapasaya sa atin. Kapag healthy ang bituka, mas matalas ang isip at iwas anxiety. Pero marami sa mga Pilipino ay nagkakaproblema ang bituka at alam mo kung bakit. Tingnan natin ang ating araw-araw. Processed food, instant noodles, junk food, canned goods, matamis na inumin, soda, juice, matatamis na merienda, lack of sleep, gabi-gabi, kulang pa rin, at stress, trabaho, pamilya, pera, bawat isa sa mga ito, direktang nakakaapekto sa ating tiyan. Hindi tayo nagkakasakit ng biglaan. Dahan-dahan itong nangyayari. At kapag nasira ang tiyan, sinisimulang maapektuhan ng katawan ang ating isipan. Ang tiyan ang unang tinamaan, kaya ang tiyan ang dapat nating unahin. Natuklasan ng mga siyentipiko ang isang bagay na mahalaga. The brain, ang ating isip, does not work alone. Palagi itong nakikipag-usap sa ating tiyan. We call this the gut-brain axis. Sa loob ng ating tiyan, may bilyon-bilyong bakterya. These bacteria send signals that control our mood, our sleep, our stress, and our mental clarity. Kapag maayos ang tiyan, maayos ang signal sa utak. Kapag may problema ang tiyan, nagagambala ang signal. At kapag matagal na itong nagagambala, nagdudulot ito ng pamamaga, inflammation na nakakaapekto sa ating isipan. Iyan ang ugat at iyan ang kailangan nating ayusin. Bago natin pag-usapan ang gut guard, kailangan nating pag-usapan ang likod nito. 15 taon ng pananaliksik in partnership with some of the Philippines' most respected scientific institutions, including Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, one of the country's top universities in science and research, at 6 pang iba pang research institutions. Hindi ito gawa sa kwarto. Hindi ito isang simpleng produkto. Ito ay ang resulta ng dekada ng siyensya. Ito ang Gut Guard Protocol, not just a probiotic, a complete gut ecosystem support system. 3 bahagi na nagtatrabaho ng magkakasama. Prebiotics, para pakainin ang mabuting bakterya. Probiotics, para ibalik ang balanse. At postbiotics, kasama ang urolithin A at L-tryptophan, para suportahan ang mga signal ng katawan. 19 na branches nationwide,
Over 1 million capsules sold in less than 12 months. Hindi ito baguhan. Ito ay isang kilusang nagsisimula na. Hindi ito lunas. Hindi ito gamot. Ito ay suporta para sa tiyan, para sa utak, para sa buong sistema. Ang kalusugan ng isipan, hindi lang responsibilidad ng bawat isa. Responsibilidad ito ng buong komunidad. Start with awareness. Simulan sa pag-unawa sa ating katawan. Ang tiyan ang unang tinamaan. Ang tiyan ang simula ng pagbabago.